Kaya po siya nagmosyon na kung pwede, imbitahan ng committee si Congressman Saldico at yan po ay tinutulan yung motion niya ni Congressman Benny Abante. Bakit po tinutulan ni Congressman Abante? Parang ang sinasabi po nila noon is that hindi pa pwedeng maging resource person ang isang congressman. Kaya tinuloy ko po, kaya po ako nagsalita, humingi ako ng pasya kay Congressman Erice because he had the floor, if I could make a manifestation. Sabi ko, kung ganyan po na hindi pa pwedeng resource person ng isang congressman, hindi na dapat ituloy itong investigasyon na to sa House. Kasi sabi nung chairman nung una, walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Eh kung hindi po pa pwedeng mag-testify under oath o hindi pa pwedeng resource person ang isang congressman, ibig sabihin, exempted yung congressman sa investigasyon. Yun po yung nangyari ko. At doon po sa House of Representatives, meron pong small committee doon pagkatapos ng second reading. So ang pag-insert is not only doon sa BICAM, meron pang insertion doon sa small committee. So, tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to under BICAM is si Congressman Saldico. Congressman Toby, I am very grateful that despite your very busy schedule, you made time to appear before us. Let me first ask you that in one of your hearings at the House of Representatives, where particularly the insertions have been discussed, I remember Representative Egay Erice and yourself were asking that Representative Elizalde be invited in order for him to shed light on the issues being taken up in that hearing. Am I correct, sir? Yes, Your Honor. And this came up after former Secretary Manny Bonoan told the committee that he does not know where, or he does not know the persons responsible in putting the insertions during the BICAM conference. Is that correct? Your Honor, can I clarify that statement? Yes, please. Ganito po yung nangyari dyan. No? So nagsimula, ang una nag-interpellate ay si Congressman Erice. So sabi ni Congressman Erice, nung sa dulo na, sabi niya kay Secretary Bonoan, alam niyo ba kung ano yung amount na nadadagdag sa departamento pagdating sa BICAM? Ang sagot ni Secretary Bonoan at the time was that hindi namin alam dahil hindi naman kami part ng BICAM. Makikita na lang namin yan pagdating ng General Appropriations Act. So yun po yung pinagsimula nun. So ang sabi ni Congressman Erice nun, since hindi po alam ni Secretary Bonoan, ang taong dapat tanungin ay si Congressman Saldico. Kaya po siya nagmosyon na kung pwede, imbitahan ng committee si Congressman Saldico at yan po ay tinutulan yung motion niya ni Congressman Benny Abante. Bakit po tinutulan ni Congressman Abante? Parang ang sinasabi po nila noon is that hindi pa pwedeng maging resource person ang isang congressman. Kaya tinuloy ko po, kaya po ako nagsalita, humingi ako ng pasya kay Congressman Erice because he had the floor, if I could make a manifestation. Sabi ko, kung ganyan po na hindi pa pwedeng resource person ng isang congressman, hindi na dapat ituloy itong investigasyon na to sa House. Kasi sabi ng chairman nung una, walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Eh kung hindi po pa pwedeng mag-testify under oath o hindi pa pwedeng resource person ang isang congressman, ibig sabihin, exempted yung congressman sa investigasyon. Yun po yung nangyari doon. Bakit po napaka-importante, bakit po napakahalaga na kailangang malaman po natin kung sino-sino yung mga taong responsable doon sa pagbibigay ng insertions po doon sa BICAM o kahit na sa iba pang mga sessions po? Kasi kami po, ako po, hindi ako member ng BICAM, no? So natuklasan na lang namin ito noong, ako nalaman ko lang yan, I think March 24. March 24 ko na lang nalaman na ganun kalaki. Kala natin nung una, PhilHealth lang binawasan, DepEd lang.
later on, natuklasan ko po na yung mga flagship projects ng administrasyon, ni Pangulong BBM, ibig sabihin po ng flagship projects, yan po yung mga foreign assisted projects, ay tinanggalan po nila ng pondo para maisingit yung mga pondo na gusto nila isingit doon sa BICAM. So kaya po, ako rin, napakahalaga po rin sa akin na maimbitahan si Congressman Saldico. At doon po sa House of Representatives, meron pong small committee doon pagkatapos ng second reading. So ang pag-insert is not only doon sa BICAM, meron pang insertion doon sa small committee. So since walang makakasagot niyan kung hindi si Congressman Saldico, yun po, request po natin na siya imbitahan. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung miyembro ng small committee na binabanggit ninyo? Sa House of Representatives po. Opo. Yes po, ang chairman po noon is si Congressman Saldico, tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader of the 19th Congress, and minority leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung vice chair ng appropriations? Senior vice chair si Congresswoman Stella Luz Quimbo po. Sino po yung majority leader? Congressman Manix Dalipe po, Your Honor. Minority leader? Congressman Nonoy Libanan po, Your Sa Honor. mga tweet, silang apat po ang nagko-compose ng small committee. Yes, Your Honor. Ang nangyayari po, kasi alam ko rin naman po, dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan, kumisan po ay 2 hanggang 3 buwan po nating pinagdidebatihan yung budget. Mag-aaway-away pa nga po, kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw. At katapos-tapusan ang sinasabi ninyo ay 4 na tao lang pala ang gagawa ng mga bagay na inyong gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tama po kayo, Your Honor. Di ba po, sabi ko nga, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga kasamahan natin. Tapos sa dulo pala, yung 4 na tao lang ang magdidesisyon. At yung problema po doon sa 4 na tao na yon, at least yung BICAM po, may BICAM report po yun eh. Makikita sa BICAM report kung ano po yung original net budget ng isang departamento, Your Honor. Tapos makikita po kung ano yung dinagdag or binawas, Your Honor, at makikita yung natirang pondo. Ang problema po doon sa small committee, wala pong ano yun. Di ba po, nung unang araw namin ng budget briefing, nandun po si Sec Mina, nandun po si Yusek Cathy, hiningi ko na po yung report ng small committee. Kasi po, di ba, sa rules po natin sa House of Representatives, Section 39, kung di ako nagkakamali, pero baka mali ako, nakasulat po doon na after 7 days after maipasa ang isang batas, or 15 days pagkatapos mag-end ng session, dapat po i-file sa archives lahat ng reports tungkol sa isang House bill. So una po ako nagpahanap sa aking staff, Your Honor, ng records doon sa archives, wala pong mahanap. Kaya nung first day ng budget briefing, hiningi ko po. Wala din sila, hanggang ngayon, wala po silang binibigay. So ibig sabihin, sabi ko, kung walang record yan, ang siguradong nakakaalam po niyan, Your Honor, is si Congressman Saldico. Bago po tayo magpatuloy, let me acknowledge the presence of Senator Sherwin Gatchalian. Wala po kayong nakita sa archive o ayaw po nilang ipakita? Hindi po kasi yung archives, alam niyo naman po, Your Honor, yung archives natin sa House of Representatives, napakagaling po nun. Kahit yung deliberations ng 1987 Constitution, hanapin niyo po dun. Lahat, transcript, journal, kompleto po yun. Yun, wala talaga. At noong tinanong ko po, noon yung COMSEC, hindi po sila makasagot kung nasaan. Ang sabi ko nga, pa-email na lang sa akin, ang tagal na po noon, hindi in-email, so wala po talaga yon. At imposible naman na walang nakakaalam noon. Alam po ninyo, meron po nga tayong tuntunin sa House of Representatives kahit na po yung kopya ng enrolled bill. May 3 kopya po dapat na nandun po dapat sa opisina ng Secretary General. Sinubukan ko rin po sanang manghiram nun kung meron pero hindi rin po nila naipakikita. Pero ganito po, so ayaw po nila talagang payagan na maimbita si Representative Saldico. Meron bang pagkakataon na kahit paano nakita nyo rin po kung sino talaga ang may kagagawan ng mga insertions doon sa BICAM? Hindi po, ang ginawa ko po, Your Honor, is nag-research na po ako kung sino po yung gumawa ng insertions. Paano po kayo nag-research? Ganito po, mahaba po yung history niyan, Your Honor. To be very blunt about it, di ba po, nung nabawasan ng flagship projects yung Pangulo, nung nakita niya po doon sa
sagaan na nawala yung kanyang malalaking proyekto, yung flagship projects ng gobyerno, naghanap na po siya kung saan napunta yon. So wala po ako nung unang meeting, pero I think nagkaroon ng meeting, ang dinig ko noong January, tinanong po yung Senate President, si Senate President Escudero at tinanong po si Speaker Martin Romualdez, hiningi yung listahan noong mga insertions doon sa budget. Ang pagkaalam ko, ulitin ko, wala po ako nung unang meeting, si Senate President Escudero, binigay po yung listahan ng Senate amendments, no? Doon 3 days after the meeting. Nung tinawag po ako sa pagpupulong noong March 24, nalaman ko po na wala pang binibigay yung House of Representatives at that time, in March 24. Kaya po ako nasama sa meeting na yon is para hingin na sa House of Representatives yung listahan noong mga insertions ng House of Representatives naman. So kaya lang po ako napasok dun sa usapan na yon noong March 24. March 24, 2025 was the first meeting. So dahil nga po sa paghahangad ninyo na malaman kung ano-ano yung mga insertions, kanino napunta at sino yung may kagagawan, paano po nyo eventually nalaman kung talagang nalaman ninyo? Hindi, ganito po, Your Honor. So March 24, paglabas ko doon, kasi nagmamadali na no si Secretary Bunoan eh. Kasi ang worry niya po noon, March 29, mag-election ban po, di ba? So hindi maa-award, hindi mapapagawa yung projects. At pag hindi po napagawa yung projects, apektado po yung buong ekonomiya natin, di ba po? So paglabas ko, tinawagan ko po si Congressman J.J. Suarez. Kasi sabi sa akin doon sa meeting na yon na since wala na si Saldico, ang kumakausap na lang sa mga department secretaries ay si Congressman J.J. Suarez. So ang ginawa ko po, Your Honor, tinawagan ko siya, hiningi ko po yung listahan ng insertions. Pero nagtagal po bago po nila naibigay sa akin. I think 3 batches bago po nila naibigay sa akin yung kompletong listahan po nung sa House of Representatives. Sa mga po ay kinausap nyo si Congressman J.J. Suarez, nagbigay naman po ba siya ng impormasyon na inyong hinihingi? Tinawagan ko po. Nung una, nagpabigay siya ng hard copy. Sabi ko, paano ko naman hahanapin to? Hard copy. Pero nagtagal eh. Checking ko lang po kung anong date niya binigay. Basta hindi ka agad. Tapos, ang nangyari po noon, binigay rin in 3 tranches. Una, nagbigay ng isang batch. Pangalawa, nagbigay ng isang batch. Tapos yung isang batch na tagalan. So sabi ko, hindi ko po ma-check kung at hindi ko masasubmit sa executive branch kung hindi kompleto. So later on, napilitan namin silang ibigay yung kompletong listahan, Your Honor. Ano po ang nakita ninyo nung ibigay nila ang kompletong listahan sa inyo? Hindi, ginawa ko lang, Your Honor, is pinagkumpara ko po yung di ba po, admittedly, lahat naman po kaming congressman, pag nakita yung NEP, ang natural na tendency naman hihingi ng extra para sa aming distrito. Okay? So susulat po kami. At least ako, sumusulat ako. So siyempre, nung binigay sa akin yung listahan, ang unang naisip ko noon, ang una ko pong naisip is, kung ikaw, congressman, hihingi ka para doon sa distrito mo. Hindi ka naman hihingi para sa ibang distrito. So minatch-match ko po yung data. Ang haba doon, hindi ko alam kung gaano karami. Ang una kong ginawa, kasi wala naman nakasulat na congressman doon. Ang nakasulat yung district. So para malaman ko yung congressman, hiningi ko po kay Yusek Cathy. Pinadala ko sa kanya yung file, and she can confirm this, she is here. Sabi ko, Yusek, pakiisa-isa mo nga, lagyan mo kung sino yung congressman kasi gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung congressional district. Kung congressional district, hindi ko naman kabisado kung sino yung congressman doon eh. So ang sabi ko sa kanya, pakilagay mo yung pangalan ng congressman. So binalik niya po sa akin. Pagkatapos noon, sabi ko po kay Congressman Suarez, ikaw naman, ilagay mo yung pangalan ng proponent. Sabi niya, bakit kailangan yung proponent? Kailangan siyempre malaman kung sino yung nag-request. So later on, matagal, hanggang nung sinabi ko, walang gagalaw dito, hindi ko ma-present ito. Kasi pinapaayos sa akin eh. Siyempre gusto ko, pag pinisenta ko po, dahil ako magpipresenta nun, kailangan kompleto yung data.
So sabi ko, hindi ko masisimulan yung presentation kung hindi nyo ibibigay kung sino yung proponent. So later on, naibigay din. Hindi ko lang, wala lang yung telepono ko sa akin, Your Honor. Hindi ko ma-check na andun. Sa makatwid, naibigay naman sa iyo ni Yusek Cathy Cabral kung ano-anong mga distrito yon Yes po, Your Honor. at naibigay naman sa iyo ni Congressman J.J. Suarez kung sino yung proponents doon sa mga distrito. Yes, pero nagtagal po. Nagtagal. Kaya ngayon po, pwede ba niyong sabihin sa amin kung ano ang napansin ninyo kung ang pag-uusapan ay yung mga distrito at yung mga proponents na nagbigay o naglagay doon sa mga distrito na yon. Ano yung unusual na napansin ninyo kung meron man? Hindi, Your Honor, ang una ko pong ginawa, siyempre ako po yung magpepresenta. Ayoko naman na ako magpepresenta tapos mali pala yung data na pipresenta ko. So ang una ko pong chinek, Your Honor, is yung... Kasi di ba sa BICAM, may nadagdag naman talaga po doon sa Navotas. Okay? Yun nga, ini-issue sa akin, insertion yun. Hindi ako makakapag-insert, Your Honor. Kasi ako po ay hindi membro ng BICAM. So pwede lang po ako mag-request kung ano man yung pumasok doon sa BICAM, yun amyenda na pinayagan ng BICAM. Okay? Opo. So, para hindi ako mapahiya, ang una kong chinek is kung tama yung pumasok Sa inyong nadagdag. distrito? Hindi, yung sa akin muna. Yun nga po, sa distrito niyo. Kasi alam ko po kung magkano yung nadagdag sa akin sa BICAM. Tumama naman po. Tumama, kasi ang request ko noon is 1.1 o 1.2. Ang pumasok po galing sa House of Representatives na request is 529 at meron po galing sa Senate na 121 po yata. Pero yung sa Senate is all classrooms po yon. So nung tumama na, sabi ko, since tama yung sa akin na nadagdag doon sa aking NEP, kumpiyansa ako na tama yung records. So ginawa ko po, pinesent ko na po. Ano po yung nakita nyo sa ibang distrito na hindi masyadong, na very unusual? Halimbawa, palimbawa sa dalawang probinsya ng Mindoro, Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental, because I'm going to take advantage of the presence of the good governor of Mindoro Oriental, kaya ko lang po tinatanong. With no offense meant, Your Honor, kay Gov. Dolor and to my fellow congressmen, ng district congressmen, ang una ko pong napansin doon is lumobo yung dalawang Mindoro, isang Oriental, isang Occidental. Ang NEP po nila is something between 1.5, sabihin na natin para safe ako, hindi lumampas ng 2.5 yung, but I have the figures, Your Honor, kaya lang para lang mabilis po tayo, Your Honor. Hindi lumampas ng 2.5 yung NEP nila, pero ang GAA po nila is, magkano ba? 20 billion. So, nagulat ako. Sabi ko, in fairness doon sa mga district congressmen, Your Honor, hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Parehong first-term congressman po yun. So hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Kasi ang hirap po, di ba? In my case, nag-request ako 1.2 billion, ang nabigay lang 569. So paano namang itong congressman na to, makakapagdagdag siya ng ganun kalaki? So chinek ko na po, sino yung naglagay ng mga pondo doon. Sige po. Tapos po, nagulat din ako kasi siyempre makikita ko doon sa proponent tsaka doon sa district congressman. Nagulat po ako na, for example, alam ko po kayo dating party list, Your Honor. Pero may dalawang party list po doon, nasa BICAM lang, hindi ko alam yung sa small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party list po? Ako Bicol at BHW po. Ang alam ko po, Your Honor, ang party list congressman, ang allocation po yata, kung di ako nagkakamali, but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Tama po yun. Kapag kayo po ay party list representative, tuwang-tuwa na po kayo pagka nakakuha kayo ng 170 million. So sinasabi po ninyo, isang dalawang party list yan, 2 billion po yung nakuha.
Sa BICAM po. Sa BICAM. So, hindi ko na po na-check, Your Honor, yung ano, kasi one-man team to, ako mismo ano nito eh. So, hindi Balikan po natin yung sinabi nyo without any offense meant dun sa representative po dyan sa Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Kayo na po ang nagsabi na parang wala naman sila sa kalagayan na manghingi ng ganong kalaki sapagkat hindi naman sila kasing sikat ng isang Toby Chanko. Hindi po. Kung kayo nga po nanghingi ng ganito, kalahati lang ang naibigay. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo? Naging 20 sa makatwid. Magkano po yung nadagdag? Sangayon po dun sa inyong Yun, more, nakita. 17, ganyan. Di ba? From 2, sabihin mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to, under BICAM, is si Congressman Saldico, na 13 billion. Sir, Your Honor, pwede bang i-ano ko lang yung USB na ayaw nila ipakita doon para mas madali kong mapaliwanag? Yun nga po yung gusto namin kung papayag Kasi kayo, mahirap puro kwento eh. Ito, may numero po to. bigyan natin ng kopya po yung Blue Ribbon Committee. May I direct staff of the Blue Ribbon Committee to please secure the copy from Congressman Tiangco para makita po natin yung binabanggit niya. Ipakita po natin sa sa screen.